Mayong aga sa inyong tanan. Welcome to Salong Fellowship Baptist Church. This is Pastor Erwin Algar, and this is our second Sunday nga nagahimo kita sang aton nga worship ngara sa sulod sa mga panimalay. And this video, in this worship is gin-record naton early. Mga utod ko sa Ginoo, ginahimo naton ini to obey sa pangabay sang aton nga government to avoid sang social gathering. So ginpakamayo naton agod nga to support sa aton nga government, agod malikawan ang pag-spread sang virus. So ginpakamayo naton to worship sa aton tagsa-tagsa panimalay pagi sa paglantaw sa sining video. So as we continue our worship this morning, I hope nga ang Ginoo magaupod sa aton, although hindi kita panimbahon sa isa ka duog, nagasimba kita sa nagkalain-lain nga panimalay, but still our spirit, our mind join together to render a God glorifying worship. So may mga kauturan kita nga wala din sa Philippines but ara sa ibang mga pungsod. So salamat nga through sa sining video malabot namon kamo sa pag-upod sa amon diri sa Philippines sa pagsimba sa aton nga Ginoo. Good morning and welcome to Salong Fellowship Baptist Church Divine Worship Service. To start, may I request everyone to please stand for a moment of silent prayer. Psalms chapter 18 verses 46 to 50. The Lord be that and blessed be the rock, and let the God of salvation be exalted. It is God that avengeth me, and subdued the people under me. He delivereth me from mine enemies, yea, thou liftest me above those that rise up against me. Thou hast delivered me from the violent man. Therefore will I give thanks to thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name. Great deliverance giveth he to his king, and showeth mercy to his anointed, to David, and to his seed forevermore. To start, let us sing Still and in Christ Alone.
quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, for you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, though you are God. I rest in in Christ alone. No is found in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, though you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, though you are God. When the oceans I will be still, though you are God. I will be still, though you are Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could tell myself successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me said of me, the source of strength, the source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory,
praise I am redeemed. Holy His tender mercy, would reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more. Just to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone, I place the blood and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me set on me the source of strength, the source of love, is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me set on me my source of strength, my source of love, my source of strength, my source of love, my source of strength, my source of love is Christ alone. Shall we pray? Ginoo kag langit no namon amay. Salamat Ginoo sa inyong tinuon sa di makatipon kami. Makahimo kami Ginoo sa inyong pagpanimbahon in spite Ginoo nga mahimo namon ini sa pamaagi Ginoo nga iban nga mga kauturan namon hindi namon mga kaupod. Salamat Ginoo sa salamat sa technology na sa di ginagamit ng mga surprise. Himo sini balaan niya nito tong. Salamat pang Ginoo nga ikaw gid sa gyapon nag-preserve sa tagsa sa mga kabuhi sa mga kanakan nimo. Salamat Ginoo nga ikaw gid sa gyapon upod sa amon, naghiya sa amon. Likaw sa amon sa mga bagay nga posible makahalit sa amon Ginoo. Ginoo siningation ginapasalamatan man namon nga in spite Ginoo sing nagaduging na pandemic subong nga nakatabo sa kalibutan. Sa gayapon makita kami Ginoo nga makanakan nimo nga bangin matutom nga mga sa pagalagad sa imo. Kinamon Ginoo pangamuyo nga sa diin ikaw gisgapon na may padayon sa pagpakbakod sa amon. Padayon sa paggiya sa amon, paglitaw sa amon sa mga katalagman. Padayon sa pag-upod sa amon Ginoo, sa amon mga tag sa mga likoton. Kabalo kami amay kag ginakilala ginamon nga ining nga pandemic Ginoo nga nagkatabo subong. Gintugot nimo Ginoo kay kamay mga plano kag ini Ginoo within sa imong mga plano kagabala kami amay nga ikaw gid gyapon hindi magpabaya sa amon kag ginakilala ginamon Ginoo nga whatever things nga nagtatabo sa among palibot ini Ginoo may tinutuyo ikaw may buot ikaw Ginoo ipalin kun sa amon may buot ikaw ipasayod sa amon Ginoo agud to amay nga mangin magtubo pagi kami Ginoo ang mga kanakan nimo. Kag salamat Ginoo nga sa gihapon buhat ka namon Ginoo ang imo pagpalangga, ang imo pagiya sa amon. Kag tudloy kami Ginoo sa pagsalig gid sa imo. Kag tudloy kami Ginoo sa pagigugma pagid sa imo sa pagalagad sa imo bilang among Dios sa manluwas. Kabalo kami amay nga kag ginakilala ginamon Ginoo nga kunara kami sa imo mga kamot wala kami Ginoo sa tabat kabalakan
wala kami sa dapat kakulbaan. In spite Ginoo sing mga chaos nga nagkatabo sa among palibot. Sa gihapon na may nagasalig kami nga ikaw gud sa gihapon maglikaw sa amon sa mga sining nga pamalatian. Kag nagasalig kami Ginoo nga ikaw gid magahimo sa pamaagi nga sa diin mo overcome na mo ni. Kay kapumisan nimo ini Ginoo sa amon nga hindi ikaw maghatag sa mga bagay nga sobra sa amon ikasarang. Kundi magahimo ikaw Ginoo sing pamaagi nga sa diin mo overcome na mo nini. Kag Ginoo nga amon ginasalikan kag ginauyatan Ginoo nga pumisan nimo sa amon. Ginoo sini Ginoo nga tinion ginapasalamatan ginamon Ginoo nga ikaw gid ubay kag hatag Ginoo sing kayuhan sa kay Pastor Fidel. Salamat Ginoo nga nakita namon ang imo gahom. Nakita namon Ginoo ang imo gid pagtatapsiya. Napakita nimo Ginoo sa mga katawan sa amon palibot kun ano ikaw kagamanan nga Dios. Nga ikaw lamang Ginoo ang may ikasarang sa pagtapna sining pandemic. Nakita namon Ginoo kung ano kalaot ang kalibutan sa subong. Kagabalo kami amay nga ikaw may mga plano kag it is a perfect Ginoo nga plano para sa tagsa-tagsa kamangkana kanimo. Kaning amon Ginoo pangamuyo, tudoy kami, giyay kami, kag ilorisanan Ginoo gamita kami sa mga bagay para gid sa imo nga mangilikuton kag sa imo Ginoo nga dayawan. At di kami amay, samtang nagapadayon kami sa ningilikuton. Kag pangamon Ginoo pangamuyo, may bless Ginoo tagsa-tagsa iyaman ng tigpusoon kanimauna sa mga nakanimo sa pagbaton si mga pulong pagsabto nga sa din Ginoo magamit namon nga may nagpainandigan sa amon pagkabuhi Ginoo nga mga kanakanimo. Kag amon Ginoo pangamuyo nga sa diin sa matagtiyon nga tanan Ginoo ikaw lang amon madayaw kag magpasidunggan. Kag makita Ginoo sa amon mga kabuhi kung ano nga klase Dios ang amon ginaalagad kag ginapasidunggan. Bless kami Ginoo, iyahay kami, o di kami, kagilistanan na may i-preserve ang among tagsa-tagsa sa kamang kabuhi, kag ang among mga testimony. Kaya ni kanan na may among ginampog na tugang salig, sa ngalan naman kayo sa sumbog tumbas sa manluwas. Amen. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my love, my Lord, I put at Thy feet its precious stone. Take myself, and I will be ever rolling all for Thee, ever rolling all for Thee. You are beautiful beyond description, so marvelous for words, so wonderful for comprehension.
like nothing ever seen or heard. Who can grasp the infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Yet God, I trust you for my sin. In agony and deep affliction, cut off that I might enter in. Who can grasp such tender compassion? Who can fathom this mercy so free? You are beautiful beyond description. Lamb of God, who died for me. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Standing on you. Standing on Okay, mayong aga sa inyo liwat, tanan mga utod ko sa Ginoo, kag ginatamyaw naton ang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagaupod sa sini nga video, kag nagaupod simba sa aton nga Ginoo sa sini nga aga. Now this morning we're going to continue to study the Word of God from the book of James. Kag nagliligad nga semana gintunan naton ang chapter 1 starting verse 1 down to verse 12. And this morning we continue to another verse nga ginhambal diri sa pulong sa Ginoo in James chapter 1 starting verse 13 until verse 18. Pero hindi ako kasigurado sa inyo kung malabot naton ang verse 18 tungod sa kalaba sa sini nga mga verses. So as I read this passage, ang pulong sa Ginoo sa inyong mga screen, I believe makita nyo da ang mga dinalan sang pulong sa Ginoo. Pwede nyo na basahon upod sa akon while nga ginabasa naton ang pulong sang ng Diyos. So lubaton akon James chapter 1 starting verse 13 down to verse 18. Let me read sa sini nga passage. Sa pulong sa Ginoo, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when the lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it's finished, bringeth forth death. Do not hear, my beloved brethren,
every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will begat he is with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. May God bless his word to read. Shall we pray? We praise you, O God, and thank you for this wonderful morning, because it's time to worship sa amon nga Ginoo. Pinasahi nga tion sa amon tanan, kay amoning tion nga maga-open kami sa imo pulong, and to learn your principle nga nagapalig-on sa amon as we continue to live sa sining nga kalibutan, while nga naga-experience kami sang nagkalain-lain nga mga kabudlayan sa amon nga kabuhi. Salamat, Amay, nga liwat may opportunity kami to grow in our spiritual life through the messages and the principle of your word that we're going to study this morning. So be with us, Father God, as we continue. Bless your servant, give him wisdom, O God, and guide him. Put your word in his mouth, ng imupulong Ginoo amo mawali, masaysay namon sa sini nga aga. Ini amon pangamuyo, pagpasalamat pagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, mautog sa Ginoo, last week we discussed from verse 1 down to verse 12. So, to continue verse 13, let me read verse 11 and verse 12. And the word of God says in verse 12, For the sun is sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the passion of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his ways. According to the word of God, James explain sa aton nga ang pulong sa Diyos nagahambal, nga ang kada Kristohano nagatubang sang nagkalain-lain nga kabudlayan. And James nagtudlo diri sa may verse 9 kung paano dapat ang pigado nga tao mag-respond sa trials nga nagasugata o ginasugata niya sa iya kabuhi. In verse 10, nagsaysay man diri si James kung paano ang manggaranon mag-respond sa mga trials nga nagabot sa iya kabuhi. And according to James, sining sang pulong sa Ginoo, in verse 9, dapat ang pigado nga tao mangin malipayon siya sa pagatubang sang trials sa iya nga kabuhi. Because trials and opportunity para sa iya to grow in his spiritual life. According to James, dapat ang pigado nga tao, when he experience trial, be happy o joyful. Kay hambas ang pulong sa Ginoo, it validates o nagapamatuod nga tudtuod ikaw nga Kristohanon when you face trials. Kay ang isa ka Kristohanon, kinahanglan magtubo, ang anak sang Dios dapat magtubo sa iya nga Kristohanon nga pagkabuhi, kag mahimo lang ini kung maga-experience siya sa mga kabudlayan sa iya nga kabuhi. In verse 10 also, gin-explain sang pulong sa Ginoo, siniya, but the rich man, sining sang pulong sa Ginoo, when he faced trials in his life, magkalipay man siya. Kaya nga man, true trials make man humble. Ang tao nangin mapinaubuson. Ang tao nagasalig sa Dios kung ara siya sa kabudlayan. Especially, biskan ara pa ang tanan sa imo, manggaranon ikaw, pero ang imo manggad, wala sang mahimo sa kabudlayan nga ginatubang mo sa sina nga mga tion, it makes you humble. Kag mag-rely lang gid sa gahom kag sa bugay sang aton nga Ginoo. Now, kung maglantaw kita sa mga videos, ako mahilig ko maglantaw sa mga updates subong sa coronavirus, especially sa nagakatabo sa Italy. Italy is a first world country. May kasarang sila when it comes to health, may kasarang gid sila. Pero anong gakatabo subong? Ang ilang Prime Minister naghimo sang statement that he surrender sa kung paano nila atubangon ini nga butang. So biskan ano ikaw kamanggaranon, still ang imong manggad, hindi siya enough to solve sa kung anong nga kabudlayan nga ginatubang mo sa imong nga kabuhi. But ang himuon mo, just to bend your knees and ask the blessing and the mercy from your God. So mga utugusin nyo nami, gali kung may kabudlayan. Kaysa kabudlayan, it makes you humble. And hambas ang pulong sa Ginoo in verse 12, ginsay-say man sa Bible, na sinisang pulong sa Ginoo, blessed to those people who experience a various trials in his life. Nga man, kaya hambas ang pulong sa Ginoo, someday in heaven, he will receive the crown
The crown nga ihatag sang Ginoo dira nga ginhambal sang pulong sa Ginoo in verse 12. Sining sang Bible, he shall receive the crown of life. Amo ni nga korona ang mabaton sang Dios sa isa ka tawo that he endure temptation or trials in his life. Nang pamangkot mga utod sa Ginoo, isa sa mga nami nga makita naton dira sa Bible, sa last nga phrase sa verse 12 is this. Sining sa Bible, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love Him. Ano ang motivation naton nga mga Kristohanon to face trials or endure trials sa aton nga kabuhi? Ano ang motivation naton? Ano ang naghatag sa aton kusog? Ano ang naghatag sa aton sang inspiration to endure trials nga nagabot sa aton nga kabuhi? Kung magabot ang kabudlayan sa aton nga kabuhi, naghambal kita, daw mag-give up na kita. Hindi ko na ni masarangan. Nang susubong nga sitwasyon, naga-worst ang situation. Ang aton nga gobyerno naghatag na siya sang mando nga may ara kita nga enhanced quarantine community. So according sa ila nga isa lang gid ang makagwa sa balay. Susubong ang tanan nga mga business lockdown. Iban wala trabaho. So damo question how to support sa kinahanglanon sang akon nga panimalay. Nami lang yang iban nga may trabaho kag biskan wala trabaho padayon ang sweldo. Pero may mga utod kita, may mga kauturan kita. Ngara sa kabudlayan. Because of these things, wala sila nawadaan sila trabaho. So ang pamangkot, din kami makuha sa pagkaon. So because of this situation nga nagabot sa aton kabuhi, naghambal kita sa akon nga aton kagalingon, daw kanami give up na sa pag-alagad sa Ginoo. This is what the things happen sa aton kabuhi. This is a reality nga katabo sa kabuhi sang Kristohanon. In our Christian life, we experience discouragement. In our Christian life, we experience problem. So damo kita mga paliligban, subong may mga fear kita sa aton nga tagipusoon. Anong fear naton? Basi isa sa mga panibalay naton matakdan sang sini nga virus. Basi isa sa mga hinigugman naton sa aton kabuhi is infected sa sini nga virus. So anong himuon naton? So all those things, it is a reality katabo sa kabuhi sa Kristohanon nga ang kabudlayan ara sa aton kabuhi. But the question is, ano ang naghatag sa aton sang inspiration? Ano naghatag sa aton sang motivation to endure trials nga nagabot sa aton kabuhi? In verse 12 ginhambal sa last na praise, sining sang pulong si Ginoo, we endure trials in life because we love our God, the Lord Jesus Christ. So amo ni isa sa mga rason kung nga nagapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. This is our motivation. This is the one who inspire us. Ang aton nga balatyagon towards sa aton nga Ginoo. We love Him because we love Him, we're willing to endure trials nga nagabot sa aton kabuhi, whatever it is. So amo ni isa sa mga butang nga makita naton sa Bible. Makapabiling kita sa pag-alagad sa Ginoo sa piyak sang kabudlayan because we love our God. Pero kung ang aton nga balatyagon sa aton Ginoo, ang aton pagigugma sa aton nga Ginoo, hindi mainit ang aton nga balatyagon sa iya, sudyutay nga problema, ga distansya kita sa aton nga Dios. Pero sa isang pulong sa Ginoo, because of our passion toward God, because of our love toward Jesus Christ, to our God, so whatever trials nga nagabot sa aton kabuhi, sa gyapon we endure sa sina nga mga butang. So buot silingon mga utog sa Ginoo ang naga-fuel kali sa aton nga mangin mapinadayonon kita sa piyak sang kabudlayan ang aton nga balatyagon, ang aton nga passion towards sa aton nga Ginoo. So ang pamangkot, kamusta ang imo pagigugma sa Dios? Kamusta ang imo balatyagon sa iya? Ano kainit ang imo balatyagon toward this God? Kay tungod sa sina nga balatyagon, inspire you and motivate you to continue to serve Him in spite of the things, pain, problem nga ginasugata mo sa imong kabuhi. Mautog sa Ginoo from verse 1 down to verse 12, God explained or James explained to us that trials test our faith. Nagapaligon sa aton nga pagtuo. That the intention of God why He allow us to experience struggle sa aton nga kabuhi because He want to test our faith. Ang word bala nga test, ang buot singon sige, gina-check ang durability sa isa ka butang. So ang isa ka butang gusto mo mabalaan nga durable siya, gina-test mo siya. Mabalaan mo isa ka butang nga tudtuod or genuine siya,
durability ang inakabutang, so ginatest nimo. So amo ning aton nga Dios, ginatest man ang aton nga pagtuo. Kag ang ginagamit sang Dios to test our faith is the trials. Pero anong hambas ang pulong si Ginoo in verse 13? Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Now anong buot silingon diri sa may verse 13? James start with the word let no one say. Ang word dira nga phrase nga let no one say, this is not a just suggestion, but this is a command. Wala diri si James naga-suggest, but nagasugo sa aton. Nang pamangkot, ano ang ginasugo ni James sa aton? Nga hindi kita maminsar. Maminsar kita nga kung ara kita sa kabudlayan, ang Diyos nagpadala sang kabudlayan because gusto niya kita nga magpalayo sa iya. Kaya hindi inaamo ang intensyon sang Diyos. Ang Diyos nagatugot sa aton to experience different circumstances sa aton kabuhi, hindi kay i-lead kita sa sala. Sinisang pulong si Ginoo in verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Hindi ka maghambal sa imo kaugalingon. Kaman ini James, kay hindi ka maghambal nga kung ang Diyos nagtugot sa imo nga magatubang kag maga-eksperyensya sa kabudlayan, gin pa-eksperyensya ka sang Diyos sa kabudlayan, kay gusto sang Diyos nga ikaw magakabuhi sa sala. Ginlead ikaw sang Diyos o gintugutan ikaw sang Diyos to experience trials in your life, kay ang Diyos gusto niya ikaw nga maghimo sang sala. No, that is not the intention of God. Now, mangutog sa Ginoo in reality sa aton nga life bilang isa ka Kristohanon. Is it the intention of God why He allow trial sa aton kabuhi? Kay gusto niya nga makasala kita? Kung nantaon ito ng pulong sa Ginoo, anong hambas ang pulong sa Ginoo in the book of Genesis? God put a tree of knowledge to the good and evil in the Garden of Eden. Nang pamangkot, ano ang tinutuyo sang Diyos nga nagbutang sang tree of knowledge dito sa garden? So that si Adam and Eve makasala. Because of the tree of knowledge of good and evil, nga ginkaon din ni Adam and Eve, si Adam and Eve nagpakasala. But the intention of God, nagbutang siya sa tree of knowledge to know good and evil sa Garden of Eden, so that Adam and Eve mahulog sa pagpakasala. No. The intention of God, kung nga nagbutang siya sa tree of knowledge to the good and evil in the Garden of Eden, is not to lead Adam and Eve in sin, but in obedience. So ang Diyos gali naton nagpadala sang trials, sang kabudlayan sa aton kabuhi, hindi kay tungod nga gusto ya kita makasala. Hindi na mo intensyon sa Ginoo. Gintugutan niya kita to experience trials because through trials we grow in our faith, not to lead us in sin. Now, for example, pigado ako. Kay pigado ako, may mga panginahanglanon ako. Para ma-provide na akong panginahanglanon, mangawat ko. So sa pagpangawat ko, mahambal ko sa akong kagalingon, nakahimo ko sang sala kay pigado ko. Pigado ko kay ginimo ko sang Dios nga pigado. So ang kakatabo ngang Dios pang nangin balasulon kung nga pigado ka kag nangawat ka. Pero ang intention sang Ginoo nga nagtugot siya sa nagkalain-lain nga circumstansya is not to lead us to commit sin, but to test our faith. That is the intention of God. So, ang hambas ang pulong sa Ginoo in verse 13, sining sang Bible, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted He any man. Another example nga makita naton sa pulong sa Dios, si Job. Sa naghambal ang yawa sa aton nga Ginoo, nga sila nga, let me test Job. Nang pamangkot nga nagpasugot ang Ginoo sa kay Satan. Not because God lead Job to commit sin kag magrebelde sa iya, but God allows Satan to test Job kay gusto sang Job sang Ginoo makita ang tudtuod nga commitment and faithfulness of Job sa aton nga Ginoo. So God did not allow us to experience struggles in life agud magrebelde kita sa iya, magdistansya kita sa iya. God allowed those things to experience sa aton kabuhi so that to test our faith
kagimuon kita nga magmangin mature sa aton nga pag-alagad sa iya. Is not to lead us in sin. So hindi ta pwede basulon ang Dios nga mahambal kita. Ang Dios ang rason kung nga si Adam and Eve nakasala, because God put a tree of knowledge to know good and evil. Hindi ta pwede basulon ang Dios kung nga si Job nagreklamo sa ulihing nga part sa iya kabuhi, because God allowed him to suffer and face sa mga struggles sa iya kabuhi. Because the intention of God, kung nga gibutang niya tree of knowledge to good and evil in the Garden of Eden, agud gusto niya makita that Adam and Eve live in obedience. God allowed Job to suffer because gusto sang Ginoo makita ang tudtod nga faithfulness kag genuine nga commitment ni Job sa iya bilang iya nga Dios. So mga utugo sa Ginoo, don't think about that our God lead us sa mga kabudlayan. Hindi kagid maminsar sa aton nga Ginoo nga ang Dios nagpadala, nagpasugot sang kabudlayan kay gusto niya kita nga magantos kag magpalayo sa iya. But anong ginambas ang pulong sa Ginoo? God allow us to experience trial to develop our faith. In 2 Corinthians chapter 10 verse 13, anong ambas ang pulong sa Ginoo? Let me read sa sina nga passage. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sining sang pulong sa Ginoo, there hath no temptation taken you, but such is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are not able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Hamas ang pulong sa Ginoo, because God is faithful sa aton nga kabuhi, because ang Diyos wala nagalid sa aton nga maghimo sang sala. When God allow trials sa aton nga kabuhi, according to the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang ginatugot lang sa Diyos nga mga trials nga magabot sa aton kabuhi, suno sa imo nga masarangan. Kag hindi lang ina, during the time we experience struggle in life, hamas ang pulong sa Ginoo, ang Dios nagahatag sa aton sang kusog kag bugay, that through His grace we can overcome temptation or trials in life. So nami mga utugo sa Ginoo, ang Diyos nagtugot sang trial sa aton kabuhi to test our faith, not to lead us in sin. Wala kita ginabutang sang Diyos sa isa ka situation agon itan kita nga maghimo sang sala. But God allow us to experience trials to grow our faith. But during the time that we experience struggles in life, hambal sang pulong sa Ginoo, He's there. Agud buligan kita. His grace, tama ka, bugana, agud buligan kita kung paano naton sugataon ina na kabudlayan. And else, ano hambal sang pulong sa Ginoo? Wala sang kabudlayan nga itugot sang Dios nga mag-experience sa imo kabuhi, sobra sa imo nga masarangan. So mga utugo sa Ginoo, ang passage nagaambal diri, ang pulong sa Dios nagaambal diri, nga ang kabudlayan nga nagaabot sa aton kabuhi nga ginatugot sang Dios is to strengthen our faith. The intention of God why He allow us to experience pain in life, struggle, agod nga makita sang Dios ang tudtuod naton nga pagtuo. So don't think nga ang Ginoo naton isa ka Dios nga ginadalaya kita sa sala. Verse 13 o verse 14, anong hambas ang pulong sa Ginoo? In James chapter 1, again, in our passage, sinisang pulong sa Ginoo in verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it's finished, bringeth forth death. Anong hambas ang pulong sa Ginoo? So kung ang Diyos nagpadala sang trial sa aton kabuhi, and His intention, hindi nga maghimo kita sang sala, but makita ang genuine naton nga pagtuo, ang question, nga gahimo kita sang sala, kung may kabudlayan. Nga kung may mga trials, may mga kabudlayan sa aton kabuhi, why we commit sin? Anong rason? Hamas ang pulong sa Ginoo in verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Ang taong kali nagahimo sang sala kung ara siya sa tunga sang kabudlayan, because ang iyang nga desire,
ang iyang handom, amo ang nagadala sa iya, nagaguyod sa iya, agod maghimo sang sala. Now, nantaon na ang verse 14. Amo ning picture. According sa pulong sa Ginoo, ang picture nga ginapakita diri is just like a man nga nagahimo sang fishing. Ang isa ka tawo nga nagapangisda, of course may dala siya nga bunit. Sa bunit, sa puntas ng bunit, may ara ginatawag na tondra nga sait or hook. Sa hook, ginabutangan dira sa ginatawag na ton nga bait or sa inonggo pa, ginatawag sina ispaon. Pagtawtaw sang isa ka mangingisda sang iya nga bunit, ang isda makadto na dito kang magkaon sang bait o sang paon. Nang pamangkot, ang isda nga busog, mabunit mo? Hindi. Sang pamangkot, nga ang isda na bunit. Sala sang paon? Hindi. Ang ginhimo sang mangisda, nagbutang lang siya sang paon, ang isda nagkadto kang nagkaon. So we commit sin, hindi tungod kay ang Diyos gusto kita maghimo sang sala. We commit sin during trials sa aton nga kabuhi because of our desire. Subuot silingon mautog ko sa Ginoo, ang aton nga balatsagon, amo ang nagadala sa aton, kag amo na ang nangin rason kung nga agahimo kita sang sala. Ang trials is just a circumstances nga nagabot sa imo kabuhi. Pero ikaw ang nagadesisyon kung maghimo ka sang sala o kung hindi. May mga opportunity nga makapangawat ka, pero ara sa imo ang desisyon kung mangawat ka kung hindi. So ang pulong sang Dios nagaplastar diri sa may verse 14 nga ang tao nagahimo sang sala not because God lead him into sin, he commits sin because of the desire sang iya nga balatsagon. Ang iya balatsagon amo ang nagadala sa kung ano ang mga butang himuon niya sa iya nga kaugalingon. That's why isa sa mga butang nga dapat i-remind naton sa aton kabuhi bilang isa ka Kristiyanon is we need to check our hearts. Anong ara sa aton nga tagipusoon? Ang kalibutan wala nagaguyod sa aton nga maghimo sang sala. Naghimo kita sang sala because we yield sa temptation sang kalibutan. So mangutog ko sa Ginoo, we need to check sang aton nga tagipusoon. Circumstances is not a problem, but the problem is a wrong desire of our heart. So we need to correct sang aton nga tagipusoon. Kung ang aton unod sa aton tagipusoon is selfish, kung unod sa aton nga tagipusoon is sinful, and that sinfulness nga ara sa aton nga tagipusoon, that selfishness nga among ara sa aton tagipusoon, amo ang nagadala sa aton nga maghimo sang sala. That's why in verse 15, ano nga ba sang pulong sa Ginoo? Sining sang pulong sa Ginoo in verse 15. Sining sang Bible, then when the lust hath conceived, it bringeth forth sin. Diin kuno nagsugod ang sala sa wrong desire from the heart. So kung sala ang imo tagipusoon, sala ang ginahandom sa imo nga tagipusoon, buot siningon dira nagasugod ang sala nga makita na sa imo kabuhi bilang isa ka Kristiyanon. So wala sang sala nga makita sa kabuhi sang isa ka Kristiyanon kung wala nagsugod sa tagipusoon. Kag ang tagipusoon nga selfish, ang tagipusoon nga sinful, eventually sala man ang makita, selfish man ang makita kag magagwa sa iya nga kabuhi. Sini sang verse 15, then when lust hath conceived, the word lust is not sin. Ang word nga lust is a simply meaning is desire, a strong desire. And a strong desire is nothing wrong. Kung gusto ka magkaon sang ice cream, wala man problema kung magkaon ka sang ice cream. Pero ang lain amo sini, kabalo ka nga lain kay diabetison ikaw, prat sigyapon nagkaon kag gyapon, buot siningon, that is wrong. So there's nothing wrong about the desire. But you need to know kung ano ang imo gina-desire. Kay kung sala ang imo gina-desire, ang buot siningon, eventually sala man ang pagahimuon mo sa imo nga kabuhi. So sinisang Bible diri in verse 15. Hambay sa verse 15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, with its finished, bringeth forth death.
do not err, my beloved brethren. Sinisang pulong sa Ginoo, do not err. Ang buot siningon, going astray, hindi ka magpatalang sa imo kagalingon. Hindi mo pagpatalangon ang imo kagalingon. Anong buot siningon? That you blame God and people sa imo kabuhi kung magahimo kasang mistake sa imo nga kabuhi. Ginabasol mong tao, you blame people, you blame God, and every mistake na ginahimo mo sa imo kabuhi. No, blame yourself. Hindi pagbasula ang ibang nga tao, hindi pagbasula ang Diyos. Kaya ang Diyos manabi mo. Kaya ini nga Ginoo, nagpadala sang kabudlayan, because ang kabudlayan ginpadala sa akon, amo nang rason nga naghimo ka sang sala. No, naghimo ka sang sala because that is your choice. Choice mo na yan nga naghimo ka sang sala. Now, this is the struggle nga ginasugata sang kalibutan subong. Ang tao subong nagapigado. So isa sa mga eventually nga himuon sang tao kay pigado, wala pagkaon, mangawat ang tao. Ang tao maghimo sa mga hindi mayo nga mga butang sa iya kabuhi just to provide sang kinahanglanon sa iya panimalay. So mautog sa Ginoo nga nangawat ka. Anong problema? Because of the pandemic? No, hindi nangawat ka because that is the desire of your heart. Subot silingon mautog sa Ginoo. Ang struggle diri nga ginapakita diri ni James, ang problema diri kung nga ang tao magahimo sang sala in the midst of trial is not because of the struggle, is not because of the problem, is not because of God nga naghatag sang problema, because of a wrong desire sa imo nga tagipusoon. So that's why mga utod ko sa Ginoo, dapat clear, right ang aton nga tagipusoon. Kay biskan ano nga kabudlayan nga magasugata sa imo kabuhi, basta tsakto, godly ang imo tagipusoon, godly ang imo nga respond. Sumuutog sa Ginoo, when you commit sin, when you commit mistake in your life because of the things happen sa imo kabuhi, don't blame God nga nagtugot sa sina nga kabudlayan. Blame yourself. Kay kung naghimo ka sang sala, that is because naging pili mo na maghimo ka sang sala. Hambas ang pulong sa Ginoo. In verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. Nang pamangkot, sining sang Bible, ang ginahatag sang Diyos sa imo, it is always good. It is perfect. Kung ang Diyos nagatag sang trials, problema sa aton kabuhi, bilang isa ka Kristiyanon, it is good and it is perfect gift for us. Pero nga ang wrong aton respond. So the problem is not in the trial. The problem is your heart. Ang kalibutan, subong, naga-problema ang tao. Dua ang respond. Number one, ang response ng tao, iban gahadlok nagapalayo sa Diyos. But nga ang mga Kristiyanon nangin closer pagid sa aton ni Ginoo. Nga sa nag-abot ang problema sang sining nga pandemic, siya na hadlok mapatay. Nga ang Kristiyanon niya wala na hadlok mapatay. Anong kinalain sa ilang nga duwa? Ang nagkinalain sa ilang nga duwa kag nagapakita sang ilang nga respond, dipindi sa kung anong ara sa ilang nga tagpusoon. This man, ang iyang nga tagipusoon, full of fear. Kay wala Kristo Jesus. Pero ini nga tao, nagakabuhi siya with faith tungod sa kay Kristo Jesus nga ra sa tagipusoon. That's why whatever nga nagakatabo sa sining kalibutan, wala ka sa may ginakadlukan. Kay sining sang Bible, sining sang pulo sa Ginoo, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Verse 18, of His own will begot He has with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of His creatures. So mautog sa Ginoo, God is a God of the light sa aton nga kabuhi. He bring us into the lightness. That's why mautog sa Ginoo, ang tanan nga katabo sa aton nga kabuhi, pagpakamaayo, blessing, kabudlayan, all those things, God allow us so that makaangkon kita sang isa ka fruitful, godly,
nga klase sang kabuhi. Sumangutog ko sa Ginoo, ang tanan nga katabo sa aton subong, ang tanan nga katabo sa sini nga kalibutan, all those things is part of God's plan to fulfill His plan sa akon kabuhi, sa imo nga kabuhi bilang isa ka Kristiyanon. Again, wala gintugot sa Dios ini nga problema nga ginasugata sa bilog nga kalibutan. Agod nga maghimo kita sang sala against Him. Agod i-blame siya naton sa kung anong may ara kita subong nga sitwasyon. God allow these things to happen sa aton kabuhi so that we will grow in our faith bilang isa ka Kristiyano. Before we close, I would like to share sa imo sa isa ka a simple vlog nga nakita nakon sa Facebook kagapon. And this vlog, isa ka testimony sang isa ka doctor nga ara dito sa Italy. Para sa iya, according sa iya, antes pa nag-abot ini nga pandemic dito sa Italy, he's atheist, wala siya kapati Diyos. But during the time nga almost hundreds ng kakapatay every day, kag isa sa mga infected nga pasyente nila sa sini nga virus, isa pastor. Pero sa piyak sang kabudlayan, still the pastor may ara peace sa iya nga tagipusoon. Nagdidto siya nag-realize nga kung ano nga problema ang ginasugata nila, why siya gapati sa Dios. But during the time nga wala na siya may mahimo to face sa pagbulong sa kung ano nga virus ang nagatapik sa mga pasyente sa sina nga hospital, he learned to bend his knee and recognize God for the first time. Sumangutog sa Ginoo, a simple point na gusto naton i-drive sa siningaga. Ang tanan nga katabo sa kabuhi sang isa ka Kristiyanon, kag ang tanan nga katabo sa kabuhi sang tagsa ka tawo is always good, perfect gift of God for us kaysa sina nga circumstansya. We grow in our faith and God lead us into realization sa mga butang nga gusto ipakita kag iparealize sa aton kabuhi bilang Kristiyanon. In closing, ano biayhan ang ginaparealize ng Ginoo sa aton sa sininga iglesia? Naging tugutan kita sang Dios sa pagsugata sa sininga problema. Ano ayhan ang rason kung nga ang Dios gintugutan niya ang Salong Fellowship Baptist Church and all the Christian sa bilog nga kalibutan to face sa sinanga circumstansya? Ano ayhan ang ginaparealize sa Ginoo sa aton? Bilang individual Christian, ano ayhan ang ginaparealize sa Ginoo sa imo? Kung nga ang Diyos nagapakita kag ginpa-experience ikaw sa sina nga kabudlayan. So mga utugos sa Ginoo, after this worship, kadto ka sa imong room, talk to God, and learn the things nga gusto iparealize kag ipakita sa Ginoo sa imo. Paagi sa sina nga circumstansya kag sa kabudlayan kinapasugata sa Ginoo sa aton. Mga muyo kita. Nagapasalamat kami o Diyos sa imo sa sining aga. Nagintagaan mo kami sang opportunity. Opportunity to learn your word. Opportunity to read your word. Opportunity to discover the things na ginamba sa imo balang nga pulong. Lord, salamat Ginoo for the realization and to correct our mindset nga hindi ikaw nga Diyos nag-attempt sa hapon nga maghimo sang sala. But you're the one allow trials sa amon nga kabuhi, the true trials we grow in our faith. Not you allow tests or trials to lead us in sin. Kay wala gid ikaw Ginoo naga-lead sa amon nga maghimo sang sala. Salamat sa imo pulong kabay ng ini nga circumstansya nga ginasugata sa bilog nga kalibutan. Matalupangdan sang kalibutan kag ma-realize sang kalibutan ang mga butang nga gusto mulod itudlo sa amon nga tanan. Kag inaamay ang pagbiya sa wrong, selfish, sinful nga mga butang sa sining kalibutan, but to turn our eyes and to worship our God as a God of this universe. May you bless us, O God,
through the word nga mangitunan sa siniaga. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And for our closing song, let us sing Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. But of His precious blood atoning, then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming love. He loved me right knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about the mansion He has built for me in glory. I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. He plunged me to victory beneath the cleansing Let us pray in closing. We praise you, O God, and thank you for this wonderful worship that we have this morning. You remind us that we have victory in Jesus, victory over death, penalty over sin. Salamat, Ginoo. Nga kung ano ang inihimo mo sa amon, nagatag sa amon sa kaligunan. Kag ang
mga promesa, Ginoo, among ginakapit na ng suko. Kung naging manilagon kami overseen because of the work of Jesus Christ, I believe, God, maging victorious kami to overcome any trials or temptation with the sugatan ng sa among kalubi. You allow us to experience different various circumstances and trials in life. Kag sa amon nga pusok, sa amon bugay, ang sa amon kasarang, hindi amon ini masalamat. But by your grace, I believe, O God, even sa biskan ano kadragbo ng mga unos, kagkabudlayan sa among karuwi, we can face it, O God, with a spirit of a victorious na sahig sa Panginoon. O God, this morning, we come together sa iyong matilang, and padayon kami nga nagapangabay, kag nagapakitloy sa iyong Ginoo, sa iyong mamilit na grasya at bugay sa among natanan. Especially Ginoo sa mga paano sa sining iglesia, as we face ang sining prehedya, kag problema Ginoo nga nagakatabo subong sa among punsod, kag sa tilog na kalibutan naman. Kung nasa tanan, ginapangabulogin namon sa imo, and ask sa imo mapuli Ginoo, especially sa among mga kauturan, sa bilog na kalibutan Ginoo, nagaantos man sa sining pandemic Ginoo, na ginasugata sa bilog na kalibutan sa buhay. Especially Lord, ginapray naman Lord, ang mga Italian lugar na nagsubong sa pinakadako ng problema. Because even the government surrender kung hindi nila masarangan Ginoo, paano nila sulataon ng tragedya sa nila kabuhi Ginoo. At the same time, O God, hindi lang sa ilang, but all the countries, O God, that affected sa sining virus, diri sa Ginoo sa Philippines. Tagay wisdom ng mga government, ang national government, ang mga local government, ang mga presidente, ang mga governor, ang mga mayor, even our barangay captain, O God, tagay sila sa kaalam kung paano Lord umuon, agad hindi mag-spread Ginoo ng mga virus. Lord God, kapag kami sa imo, sa mga safety, kung ano man nakabuhi ang kaulat sa aming days, wala kami kabalo Ginoo. But ang sigurado, nga among kabuhi, pinsalig naman sa imo Ginoo. Whatever, kung ano man makabuo amay, we commit our lives sa imo Ginoo. Ikaw nang bahala sa among Diyos. Ikaw nang bahala sa ministries ng Salong Fellowship Baptist Church, at ikaw nang bahala Ginoo sa mga kauturan naman. Also, we continue to pray and ask na inyong mabulig, especially sa mga church member, kag mga kauturan naman naman nga Ginoo sa malayo, harap Ginoo sa ibang magpunsod, kag nagatubang Ginoo sa mga crisis financially, tungod sa sinyo mga kapo Ginoo, please, uligin sila. Lord God in heaven, sa news nga mo nagatian subong, mas nag-worse Ginoo ang situation. All those people na contaminate Ginoo or na natunan sa sining sakit, Lord, please ikaw magabulig sa ila. At the same time, Ginoo, ikaw Lord ang mag-aayo sa ila. Some of our church member nag-suffers financially, kay ibang Ginoo wala sa trabaho, shutdown Lord ang business, nag-struggle kami nanan. May ginakakulbaan kami, how to pay sa mga bills namon, sa mga balayran namon, Lord. Hindi kami kabalo kung paano naman imuon, but just we entrust our life, O God, sa inyo, Ginoo. We continue to believe that our God is a faithful God. Pagkabalo ikaw, Ginoo, kung paano panginanglanan naman, pagkamong sitwasyon sa taksan ng Panginoon. So, dear God, Father God in heaven, we continue to worship you and serve you because you're the best and faithful God in our life. So, Father, we commit our life before you into your hand. With trusting, believing na ikaw ang Diyos makasarang, makatibig sa mga. All these things we commit into your name through Jesus Christ, our Savior. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen and amen.
utos sa inyong tanan. Please continue sa pagsimba sa aton nga Ginoo through sa aton nga panimalay. And please observe lang naton kag take note lang sa mga next naton yung mga scheduled services until na may ara na nung sa aton nga government na pili na kita makabalik panimbaho sa sining iglesia. But for the meantime, sige apon padayon na natin ining worship na nagasimba kita sa aton nga panimalay through sa sining video. Salamat gid and God bless.